Pero pag ganito kasi guys, remember, pagkasamahin natin may variable x parehas, no? So, kung meron tayong x squared minus 10x minus 2y plus 9, pagsamahin lang natin yung mga may same na variable, then yung wala, pati yung constant sa kabilang side. So, which means, magkakaroon ka ng x squared minus 10x dito sa left. Then, yung kabilang side natin is magiging 2y minus 9. Nilipat natin parehas, no? So, ngayon, itong x squared minus 10x natin, pwede natin siya i-completing the square. So, magkakaroon tayo ng b over 2 equals yung parenthesis na naka-squared equals yung blank. So, sa x squared minus 10x natin, ano ba yung b natin doon? Ano yung magiging letter b natin doon? That is negative 10. So, yung negative 10 divided by 2, anong magiging sagot? Magiging? Ang sagot? Negative 5. So, ilalagay natin yun dito. So, kung meron tayong negative 5, pag in-squared natin yun, anong lalagay natin sa blank? That is 25. So, ngayon, galing dito sa left side, meron tayong x squared minus 10x plus yung sa blank na 25. Katulad ng ginawa natin sa ellipse. Actually, lahat ng conics may ganyan na part. Then, equals yung 20y minus 9. And remember, kapag nagdagdag tayo sa left side, magdadagdag din tayo sa right side. So, kung nag-plus 25 ka, magka-plus blank ka dito ng 25 para maging balance. So, ngayon, ito perfect square trinomial na siya. Ano yung magiging factored form niya? Ano yung magiging factored form ng x squared minus 10x plus 5? Dali, sagot kayo para matapos na. Ang ganda may sumasagot eh. So, meron ang x squared minus 10x plus 25. So, basically, magkakaroon lang tayo ng x. Then, kanina nakalagay dito guys, yun yung partner. So, meron tayong minus 5. Then, squared mo lang. Then, sa kabila, anong magiging sagot natin? Kung meron tayong 2y, yung negative 9 plus 25, anong sagot? Negative 9 plus 25, that is what? That is 16. So, dahil positive siya, so magka-plus tayo ng 16. And ngayon, kailangan guys, i-factor out natin tong 2 na para makuha natin yung vertex niya. So, magkakaroon tayo ng x minus 5 na naka-squared equals, pag nilabas natin yung 2, ano yung matitira dito guys sa 2y plus 16? Kung baga, factor out natin siya, anong kakalabasan? Pero actually, pwede na siyang ganun di ba? Kung kukunin mo yung ano niya. Anyways, so magkakaroon tayo ng y plus 8, di ba? Pag distribute mo to, ito yung magiging sagot niya. Pero kung hinahanap lang naman guys is hk, ito na siya, no? Ano yung magiging vertex mo? Ano yung magiging vertex? 5, negative 8. So, ayun. So, meron tayong 5, tapos, negative 8. Kasi pag plus nga guys, nagiging minus. Then, kapag minus, nagiging plus. So, lagi na una yung h na bago yung k. Igagraph. Madali lang naman to pag igagraph eh.
So, pag i-graph mo siya, kung kailangan mag-table of values, pwede rin. Or kung hindi, okay lang kahit hindi. Kung familiar ka sa graphing, no? Anyways, sige, graph natin. So, pag i-graph mo siya, guys, gawa kang Cartesian. Remember, pagdating sa parabola, may mga format tayo para ma-identify natin kung saan yung opening eh. So, sa pagdating dito guys, remember, kung meron tayong x squared equals y, sa parabola, isa lang lagi yung may squared. It's either yung sa x or yung sa y. Kapag x yung may squared guys, it's either opens upward or downward. So, ibig sabihin, kung x squared to, then positive yung coefficient ng, let's say, lagyan natin ng a dito. So, meron kang ax squared equals y. Kapag positive yung a natin, opens upward siya. Then, kapag yung a natin is negative, opens downward siya. Then, pagdating naman sa ay squared equals x. So, kapag y naman yung may squared, it's either opens right or opens left. Depende pa rin sa coefficient ng y squared mo. So, kapag yung a natin is positive sa right yun, then kapag naman sa left, negative. So, ganoon lang siya guys. Then, napapansin mo sa given natin, ano ba yung value ng a natin dito? Sa x squared natin, di ba? Meron siyang positive yung x squared natin. Then, ito yung 1 siya na, pag in-expand mo to, magiging 1 lang naman to eh. Anyways, so magiging positive pa rin. Remember ito yung x squared mo. Ito yung x. Then naka-squared siya. So, x times x squared. So, dahil positive siya guys, automatic na upward yung graph natin. So, kailangan mo lang i-plug yung vertex. So, meron tayong 5, negative 8. So, 5 units sa right. Then, 8 units downward. So, align mo lang yun. Pupunta dito yung vertex. So, dahil alam natin na upward yung graph, pwede mo na siya ilagay ng ganon. Pero kung kailangan mo siya ng exactly na points na ilalagay, edi galing dito guys sa axis of symmetry niya. Yung axis of symmetry, madali lang yung mahanap, di ba? Ibig sabihin yung axis of symmetry kung saan siya nahati. So, yung axis of symmetry guys, so remember, ito yung axis of symmetry mo. Then, tumama siya sa 5, which is sa x-axis yun. So, ibig sabihin, x equals kung anong tinamaan na value. So, x equals 5 siya. Ngayon, para makuha mo yung exactly na value ng points na kailangan mo, so pwede ka mag-table of values. So, pag nag-table of values ka, kuha ka lang ng x and y. Then, kuha ka kahit tag-dalawa lang dito sa left tsaka tag-dalawa sa right. So, for example, galing sa vertex natin na, di ba ito is 5, negative 8. So, kung ito is 5, kuha ka ng dalawa sa left, sa right niya, or sa left muna, sabihin natin 5. Ito 4, tsaka 3. So, pwede ka mag-start sa 3. Then, 4. Wait lang, may puzzle. Wait lang guys. Yan. So, maglagay ka lang ng 3, 4. Then, lagay mo yung 5. Then, dalawa rin sa right niya. So, 6 and 7. Pwede itong gamitin mo. Pero kung gusto mong kunin yung tawag dito, yung x-intercept tsaka y-intercept, pwede naman eh. I-let mo lang yung x and y as 0. Depende kung anong kukunin mo. Pero kung gusto mo na exactly, pwede mo siya gawin ganito. Then, gamit calculator, makuha mo yun, no?
Or kahit i-manual mo siya, makuha mo siya. Pero yung 5 natin, yung value niya is negative 8 pag nilagay kasi nga ito yung vertex natin. So for example, nilet natin yung x as 3. So galing sa given, ano magiging sagot? Ano makukuha ang value mo ng y? So remember, kung meron tayong x squared minus 10x, so lagay natin. So x squared minus 10x equals 2y minus 9. So solve for y lang. Plug mo yung x as 3. So magkakaroon ka ng 3 squared minus 10 times 3 equals 2y minus 9. Tapos magkakaroon tayo ng gusto mo yung ganon. Pwede naman yun pero ito yung gusto mong graph. Pwede naman siya ganito. Pero actually, kaya na natin siya i-graph ng ganon directly. Kasi nga alam na natin na ang opening niya is upward. Anyways, pero kung gusto mo ng table of values nga, pwede mo siya gamitan ng ganito. Yung sinasabi natin kanina is kung gagamitan mo siya ng x-intercept tsaka y-intercept. So, para sa x-intercept, maglilet y ka equals 0. So, ibig sabihin, kung meron kang ordered pair na makakuha dito, ito yung x, ito yung y. So, dahil nilet mo yung y as 0, may makukuha ang value ng x. Kung ano man yun. So, let's say a. And dito mo yun makikita sa x-axis. Pero ito guys, solve muna natin to. So, magkakaroon tayo ng 9 minus 30 equals, so plus na natin yung 9 equals 2y. Nilipat. So, magiging negative 30 equals 2y. Then, yung y natin magiging negative 15. So, ibig sabihin magiging negative 15 to. Tama ba? Ba't parang mali ako? Di ba dapat upward siya? Parang may mali. Wait lang, isipin natin. Y squared, y. Doon, negative 15 na siya, di ba? Kasi pag naging negative 15 to, pupunta siya sa baba. May mali. Kaya, may mali dito. Wait lang, hindi ko alam kung saan. Hanapin natin. Pero sabi nga natin guys, kung kukunin mo siya as, disregard mo lang ito muna. Punta tayo dito sa kabila. Kung gusto mo kunin yung x and y intercept. Ayaw, 18 nga. Ba't ko kinancel? Sorry. Tama, 18 pala. Sorry. Ba't ko ginawang negative 30? Tapos meron pa ditong guys, 18. So, 18 plus negative 30 dapat siya. So, 18 plus negative 30 magiging negative 6, di ba? So, magkakaroon tayo dito dapat ng negative 6 equals 2y. Then, divided by 2 lang. Ay, oo nga, 12. Bakit hindi nag-advance yung sulat? Kaya, yung yung utak. Sumusobra. May diretso sa sagot. Ulit. Naing mali Anyways, ulitin natin. So, meron tayong 9 plus 9, magiging 18 siya, di ba? Then, minus 30. So, 18 plus negative 30, that is magiging negative 12. So, magkakaroon tayo ng negative 12. Then, i-divide lang natin sa 2 kasi may value na coefficient yung y natin na 2. So, magkakaroon tayo ng negative 6 as value ng y. So, ibig sabihin, kung nilet natin yung x as 3, magkakaroon tayo ng negative 6. So, in this case, kung ito yung 3 mo, then magiging negative 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito yung parte. Pero pwede siyang ganun guys, no? Pero pwede mo naman kasi kunin yung yung mga ordered pair And syempre, ito dahil pantay naman yan, may kuha mo dito sa kabila naman. Pero sabi natin, kung gusto mo kunin yung x-intercept tsaka y-intercept, ililet mo yung y as 0
para makuha mo yung x-intercept. So, for instance, dito guys. So, kung nilet natin yung x as 0, yung matitira na lang dito is, maka-cancel to, di ba? Paliwanagan natin na maayos. So, pag nilet natin yung x as 0, magkakaroon tayo ng 0 equals 2y minus 9. Galing yung dito, no? Sa part na to. Kasi magiging 0 na to lahat eh. Kasi may mga variable x sila. Then, nilipat lang natin yung negative y. Magiging 9 equals 2y. Then, divide lang by 2. So, magkakaroon tayo ng 4.5 equals y. So, ibig sabihin, kung may nakuha tayong 4.5, nilet natin as x as 0, then ito magiging 4.5 yung ordered pair niya. Which means, dito mo yun makikita sa y-axis kasi nga y-intercept. So, bali 4.5, di gawa ka lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kalahati lang nun. Dito mo yun makikita. So, pag kinonect mo to guys, ganito yung tsura niya. Something like that. Then, ito sa kabila, pwede mo na yung ganyanin, no? Kung gusto mo. Kasi alam mo naman eh. Pero kung kailangan kasi na exactly yung mga graph, pwede mo pang kunin yung x-intercept na ito. Pag nilet mo naman yung y as 0. So, maka-cancel to. Yung matitira ka dyang x squared minus 10x plus 9. Factorable yan as negative 1 tsaka negative 9. So, bali, magkakaroon ka ng 1 tsaka 9. Ito yung 1. Plus 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kunyari ito. Hindi ko lang kung naintindihan mo pero ganun siya ginagawa eh. So, dapat familiar ka sa factoring para sa ganito. Wala kasing space eh. Minental ko na lang. Anyways, yung magiging x-intercept mo, that is 1 tsaka 0 and 9, 0. Galing yun dito guys, no? Nilet natin yung y equals 0. And dahil quadratic to, ibig sabihin dalawa yung makuha mong sagot. Naintindihan mo ano? Pangit naman basahin ng pangalan mo. Tingnan natin ba yun na ito guys. Hindi. Pag minimension ko, naintindihan mo? Ana si Ana Palati. May Ana. Yun. Pero ganun siya ginagawa. Ito, si ano. Ito, yung nag-opo. Babasahin ba natin yan? Pero ganun siya ginagawa. If ever hindi mo siya makuha dito na part, try ang panoorin dito guys. Yun na yung graph. Oo.